Legal Service ng ERC, Energy Regulatory Commission ay ating kakausapin lang po, ha? Attorney Ines, magandang umaga po, ma'am. Good morning! Magandang umaga naman po sa inyo lahat. Po, si Ricky po. Live na tayo sa DZXL, ma'am. Sige, unahin ko yung unang-unang tanong na ating mga kababayan dahil tataas ulit ang singil sa kuryente po nitong July, ma'am. Base doon sa inilabas ng Meralco, meron nga talagang pagtaas sa presyo ng kuryente ngayong buwan ng July. Apo, aprobado nyo ito, ma'am, no? Ito ay dahil sa mga pagtaas ng presyo ng kanilang fuel at saka pero ito naman ay kino-confirm namin eventually doon sa mga over and under recoveries nila. Alright, sige po. Well, ma'am, kami napatawag din dahil may 3 resolutions po ngayon sa Senado. Iba-iba man yung sinasabi ay ang tunguhin basically ay para po maprotektahan talaga ang consumer dito po sa patuloy nga na pagtaas at yung iba po. Pero unahin ko lang, ma'am, yung particular na sinasabi po ni Sen. Riza Ontiveros doon sa kanyang resolution. Tungkol po ito doon sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers na parang yung daw pong inyong inisyong guidelines doon sa mga may pending na reklamo doon sa kanilang bill ay kailangan pa rin magbayad po ng penalty charge para hindi sila mapatungan. Ma'am, anong reaksyon niyo po rito? Okay. Una, i-correct ko lang, no? Hindi siya penalty charge. Yung una kasing nabanggit ko sa isang interview ay yung isang remedy lamang para kung meron kang dispute. Pero hindi lamang yun nag-iisang remedy ng ating mga consumers para doon sa mga disputes nila. Iba-iba kasi ang klase ng disputes. Meron kung minsan yung estimated consumption, billing adjustment, differential billing, unusually high billing. O meron naman talaga yung talagang gusto mo lang magtanong o kaya liwanagin kung ano ba yung nakasaad doon sa iyong mga bill. Kaya may iba't iba kaming remedy para sa iba't ibang klase ng dispute. Ngayon, isa-isahin ko. Yung estimated consumption, billing adjustment, differential billing o kaya yung tinatawag naming other billing errors. Ito yung mga may pagkukulang talaga yung ating mga distribution utilities. Pag nag-file ka ng reklamo sa ERC, hindi ka namin papuputulan. Mag-i-issue kami yung tinatawag naming stay of disconnection o kaya yung ipapasuspend muna namin yung disconnection hanggat hindi nare-resolbahan yung dispute mo. Meron naman yung unusually high consumption ka o yung tinatawag naming high billing. Pag yung high billing ang category ng dispute mo, ang babayaran mo lang ay yung average monthly consumption for the last 12 months before the bill in question. So hindi yun yung dinidispute mong amount ang babayaran mo, yung average consumption mo noong mga nakaraang buwan. So yun yung pangalawa. At yun nga yung pangatlo, yung pwede kang magbayad on protest, under protest, para kung nag-iisip ka pa magfa-file ka ba ng dispute, ay hindi mawawala yung karapatan mo na mag-file ng dispute at ma-adjust kung sakasakali at justifiable naman yung iyong dispute doon sa amount na sinisingil sa'yo ng distribution utility. Ang intindi ko nga, Attorney Jan, kasi nag-uusap na rin tayo before, kung maalala ninyo. Nag-uusap tayo na parang ang sinasabi po ninyo, with those 3 ways na binabanggit mo niyo, parang the way I understand it, parang suggestive yon sa consumer. Yes. Na parang hindi siya mapatung-patungan nung babayaran. Oo. Kaya nagulat din nga ako na may ganon kasi kailangan linawin ka ako yon dahil pwede na, di ba, tama, attorney, pwedeng hindi.
Pwedeng hindi. Pwede. Oo. Pwede kasi kung minsan yung ating mga consumers hindi pa nila alam kung Oo. ano yung gagawin nila eh. Right. Ano bang klaseng itong dispute na ito? So, yun muna yung first remedy nila. Para kung sakali na maisip na nila na ay kailangang i-dispute ko ito, then hindi mawawala yung opportunity na ma-adjust yun kung sakasakali na tama naman talaga na mayroon silang dapat mas mababa yung babayaran nila kaysa doon sa sinisingil. Opo. Now, attorney, in terms of policy, di ko alam kung kaya ito on your end ng ganon. Halimbawa, kasi parang lumalabas po rito, baka ang takot or pangamba, hindi ko alam kasi, well, di pa nangyayari naman sa akin na may dispute. Considering, halimbawa, pinakamalaki natin, Meralco. Ano bang inyong instruction naman sa kanila? Kasi hindi ba pwedeng ma'am, halimbawa nag-decide na hindi magbayad ng penalty yung isang Meralco consumer halimbawa, na hindi din siya mape-penalty dahil may dispute siya? Okay. Kaya nga Ricky, kailangan dulog sa amin yan. I-file yan as a complaint dito sa komisyon. Para kami na mismo, ano ba talaga ang dapat na bayaran ng customer. Kasi yun ang titignan namin. Walang penalty tayong pinag-uusapan. Iba ang kasi para lang malinaw, bill in question at saka penalty magkaiba yan. Wala dapat na ipataw na penalty kung ano yung dapat na bayaran. At gusto ko pa ding idagdag ito hindi pa lumalabas sa mga iba. Meron din kasi kaming meron kaming isang mandato sa batas na pwede kaming mag-issue ng provisional remedies. Pwede nga namin kung kunwari naputulan, nag-complain sa amin sa ERC, putol na. Magbayad ka lang ng bond, pwede namin yun ipa-reconnect. Meron pa kaming kaya marami kaming pwedeng gawin. Nakasaad na yun lahat sa mga rules and regulations ng ERC. Kaya nga noong lumabas yun na parang ang lumalabas ay yun lang yung available sa mga consumers. Naglabas kami kaagad ng clarification na iba't ibang dispute, may iba't ibang remedies at lagi naman ang consumer ang tinitignan ng komisyon, yung kapakanan talaga ng ating mga consumers, ang pinakaunang tinitignan doon sa mga decision namin at saka sa mga rules and regulations. Okay, sige. Salamat po sa paliwanag na yan. Maganda yung nabanggit nyo bago nga yan, provisional remedy. So ibig sabihin kung may problema talaga sa disconnection din, pwedeng sa inyo umapila ang consumer at meron kayong kakayahan na ipabalik yung connection kung may band, magbabayad lang ng band. Attorney? Oo, tama yun. Alright. Tama yun. Sige po. Ma'am, siguro dahil kinakapos tayo sa oras, last point na lang. So, dahil may mga resolution, magkakaroon ng investigation, how are you preparing for this? Kasi may mga grand objective dito like reform, na tayo may mahal na kuryente sa Timog Silangang Asya. How are you preparing for this, Attorney? We are welcoming that kasi yung mga provisions, yung mga rules namin on consumer protection, hindi talaga yan na-highlight. Matagal na yan, yan, Ricky. 2004 pa yung Magna Carta for Residential Electricity Consumers namin na yan. Kaya hindi lang talaga nakikita. At yung mga nagko-complaint lang sa amin, yun lang ang nakakaalam. Yung mga karapatan na yon. Kaya welcome talaga para at least mailahad din namin kung ano-ano ba talaga yung mga consumer protection rules and regulations talaga na dapat malaman talaga ng ating mga consumers para hindi naman sila nila iniisip na lagi dahado. Kasi ang nasa news lagi, mataas yung rate, bakit patas. Pero yung karapatan mismo, kung ano ang available sa kanila sa bawat interaction nila sa mga distribution utilities nila, ay hindi na-highlight kahit kailan. Kaya welcome na welcome para ipresenta namin sa Kongreso, sa Senado, kung ano-ano ba talaga
yung mga pulisiya on consumer protection na nakapaloob na sa matagal ng panahon dun sa mga rules and regulations ng ARC. Alright. Ako, attorney, as always, maraming salamat po sa inyong oras at syempre sa inyong paliwanag. Thank you, ma'am. Thank you very much at magandang umaga po sa inyo lahat. Attorney Maria Corazon Hindez, Director ng Legal Service ng